Hi guys! Welcome back again dito sa ating YouTube channel. So this is me again, Cindy. At ngayon ay meron naman tayong panibagong video. So ngayon pag-uusapan naman natin, as you can see in my thumbnail, about the ECP or the Emergency Contraceptive Pills. So ano nga bang ECP? Ano nga bang mga ECP na available dito sa Pilipinas? So ang ECP guys, ito yung tinatawag natin na Emergency Contraceptive Pills. Usually na ginagamit ito right after sa unprotected intercourse. Kung ayaw mong mabuntis tapos nagkaroon kayo ng unprotected intercourse ng iyong asawa, meron naman tayong tinatawag na emergency contraceptive pills. So yan ang ating pag-uusapan ngayon at kung ano nga ba ang mga available na ECP dito sa Pilipinas. Unfortunately guys, dito sa Pilipinas, isa ang Pilipinas sa 22 na bansa na sumasalungat o hindi sumasang-ayon about the ECP or the emergency contraceptive pills. Kasi guys, ang Pilipinas kasi, since we are a Roman Catholic country, so naniniwala tayo na kapag gumagamit ng ECP yung isang babae is para na din siyang nagpapalaglag. Pero klarong-klaro naman guys na ang ECP or ang emergency contraceptive pills ay hindi siya nagpapalaglag ng bata. So according nga sa mga medical institution, kagaya na lamang ng US Food and Drug Administration or FDA's, ang emergency contraceptive pills hindi siya nagdeterminate ng pregnancy ng isang babae. Instead, tumutulong lamang ito para hindi magkakaroon ng tsansa na magkaroon ng conception ang isang babae. Kasi guys, ganito kasi ang nangyayari. Once na may nangyayari sa mag-asawa, sa babae at sa lalaki, yung sperm ng lalaki ay nananatili sa loob ng babae for 5 to 6 days. So, hindi kaagad yan namamatay. Nananatili lang yan sa reproductive system ng isang babae. Until na naghihintay lamang yan na mag-fertilize yung egg ng babae. Saka siya magkaroon ng conception. Dito, time span ng 1 to 6 days na pananatili ng sperm sa loob ng reproductive system ng babae ang pinaka-crucial para sa emergency contraception. Maraming available na ECP sa ibang bansa or mga emergency contraceptive pills. Subalit dito sa Pilipinas ay limited access lamang tayo. But then meron pa ding available na ECP na pwedeng gamiting ECP dito sa Pilipinas. Unang-una is yung availability ng IUD or the intrauterine device. Itong IUD guys is tinatawag natin to or kino-consider natin as non-hormonal kasi hindi naman siya ini-intake. Ang IUD kasi guys is para lang siyang copper na naka-T-shape siya. So, pinapasok ito sa uterus ng mismong babae. Ito kasing coiled copper wire, guys, is nakakapag-produce kasi ito ng inflammatory reaction kung saan magiging toxic para sa sperm at para sa egg. Kaya naman hindi talaga posible ang pag-fertilize ng pagkakaroon ng conception sa loob ng uterus ng babae dahil sa IUD. At nakakatulong din ito para hindi mabuntis. So usually, marami din dito sa Pilipinas na gumagamit ng IUD na talagang hindi talaga sila nabubuntis for a long period of time. Ang IUD guys is hindi lamang siya for family planning use but it can also be used as an emergency contraceptive. Kasi you can have your IUD 5 days after ng unprotected sex kasama ang iyong partner. So, you need to have an assistant of a medical practitioner or your OB-GYN. At syempre, kinakailangan din yan ng doctor's prescription. Kasi may mga babae din naman kasi na hindi hiyang sa IUD guys. At ang pinaka-good news din is yung IUD ang pinaka-cheap or pinaka-mura na emergency contraceptive pills kasi usually available ito sa mga health centers natin. So, yung mga midwives natin is pwede din silang makapaglagay ng IUD as recommended by the doctors. Unlike kasi guys sa mga hormonal or yung mga ini-intake na mga emergency contraceptive pills is medyo mahal talaga yon. Maraming mga emergency contraceptive pills na hindi available dito sa Pilipinas kasi as what I've said, limited lang yung access natin kasi nga hindi ina-allow dito sa Pinas. But then there are still oral contraceptive pills na pwede natin gamitin as ECP. Kagaya na lamang ng levonorgestrel. Kasi ang levonorgestrel guys is meron din siyang active ingredients kagaya ng mga ECP na nasa ibang bansa. So, meron din ito mga active ingredients kagaya ng mga morning after pill which is a synthetic form of a hormone progestin pill. Ano nga bang mga oral contraceptive pills na merong levonorgestrel?
Ito ay kagaya na lamang ng mga trust pills, lady pills, meron niyang mga levonorgestrel na ingredients guys. Usually guys, itong mga trust pills, mga lady pills, kapag iniinom mo siya after sa unprotected intercourse na nangyayari, usually is 1 to 5 days. Kapag consistent mo yung ininom, is pwede mo din siyang gawing ECP or emergency contraceptive pills. Which means na mape-prevent na yung conception sa loob ng isang babae. So, sino nga ba ang pwedeng gumamit ng ECP or yung emergency oral contraceptive pills? Syempre, hindi pwedeng gumamit ng ECP kapag lumagpas ka na sa 6 days na iyon na duration after the unprotected intercourse. So, kasi hindi na siya ganun ka-effective. At the same time, is posible na ding nakapag-conceive yung isang babae. Meron ding ibang factor guys na kino-consider sa ECP. Kagaya na lamang ng mga nagpapa-breastfeed na mga mommy, hindi sila or hindi recommended sa kanila yung ECP. Kasi nga, may mga ingredients ito na nakaka-apekto sa milk production ng isang ina. Kadepende din ang ECP guys sa medical history mo, sa BMI. Kaya mahalaga talaga na magpa-check ka muna sa OB-GYN mo or sa medical practitioners kung ano nga ba ang suits or suitable para sa iyo na ECP. At at the same time, yung mga IUD is meron ding hindi pwede doon, especially kapag yung babae ay may allergy siya, kapag may vaginal bleeding siya, especially kapag may problema sa uterine niya, or may mga sintomas sa cervical cancer. So, hindi pwede ang IUD para sa mga babaeng ganun. At the same time, babala lang din po, ang ECP po ay may high dosage siya ng chemical. Dahil dito, i-expect mo na meron talagang mga side effect ito kapag iniinom mo. Kagaya na lamang ng pagkahilo, fatigue, minsan din sakit sa ulo, sakit sa tiyan. Kapag naman nakapag-take ka na ng ECP tapos bigla ka na lang nag-vomit, so expect mo na lang na kinakailangan mong ulit uminom ng ECP para mas maging effective talaga siya. So, there you have it guys. I hope na nakatulong itong video na ito sa inyo. I know that you're watching this kasi alam ko na siguro may mga katanungan kayo sa isipan ninyo about emergency contraceptive pills. So hopefully naging helpful itong video na to at naging informative para sa inyo. So if you like this video, please give me a thumbs up. And also don't forget to subscribe and click the bell notification para maging updated ka dito sa ating YouTube channel. So thank you so much guys for watching and see you all sa ating next na mga video. Bye! Kaya mahalaga talaga guys na vaginal bleeding siya. Pwede din kapag may sakit sa ulo, sakit sa tiyan,